Marinduque. Region, 4B o Mimaropa. Capital, Boac. Founded, May 1, 1901. Area, 953 square kilometers. Ang ika-6 na pinakamaliit na probinsya ng bansa. Population, 239,207. For this episode ng Probinsya No, dito tayo sa pinakaunang lalawigan alphabetically ng Region 4B, ang sa Mimaropa. Ang Marinduque ay isang island province sa ibaba lang ng Luzon. Solo nito ang buong isla na korteng puso kung titingnan. At dahil dito din itinatag ang geodetic center ng bansa sa pamamagitan ng Luzon Datum noong 1911, kaya madalas na tinatawag na the heart of the Philippines ang lalawigan. Ang pinakamalapit na ditong probinsya ay ang Quezon, sa Hilagang Silangan. Separated sila ng Tayabas Bay. Sa timog at kanluran naman ay ang Tablas Strait, na napagitan sa kanila ng Mindoro Island. Ang anyong tubig na ito ay parte ng Sibuyan Sea. Nahahati ang probinsya sa 6 na bayan. Wala pang syudad ito maging ang kabisera na Boac. Ito ang pinakapopulado pero di naman nalalayo ang kasunod na Santa Cruz, na siyang pinakamalaki in terms of land area. Ang pinakamaliit pagdating sa parehong kalupaan at populasyon ay ang Buena Vista sa timog. Ang mga nalalabing bayan ay ang Mogpog, Torrijos at Gasan. Sakop ng Santa Cruz ang 4 na pinakamalaking isla ng probinsya. Ang kapangalan na Santa Cruz Island, Maniwaya at Mongpong ay magkakalapit sa may Hilagang Silangan, at ang Salumagi ay nasa gitnang silangan naman. Kasama din ang isla ng Banot sa Hilaga. Samantala, ang Gasan ay may 3 magkakalapit na pulo na pinangalanan collectively bilang Tres Reyes Islands, dahil ang tawag sa bawat isa ay Gaspar, Melchor at Baltazar. If you know, you know. Mabundok na isla ang Marinduque na halos buong kalupaan ay nasa high elevation. Ang mga ilang flatter areas ay nasa magkabilang gilid ng Santa Cruz at Boac. Dahil dito ay marami ring nabuong mga ilog na nadedrain sa karagatan. Ilan sa mga major rivers ay ang Boac, Libtangin ng Gasan at Tipo ng Buena Vista. Bilang isa sa mga pinakamaliit na probinsya ng bansa, ay pwedeng mong malibot ang buong Marinduque sa loob ng 3.5 oras. Ito ay sa pamamagitan ng circumferential road na nadadaanan ang lahat ng 6 na bayan. Merong paliparan ang lalawigan sa Gasan, pero kasalukuyan itong non-operational commercially, kahit nakaka-renovate lang noong 2019. Kaya ang tanging paraan sa ngayon upang makapasok ay by sea. Specifically, sasakay ang bus padalahikan Lucena at saka magrororo papuntang Balanacan Port ng Mogpog. Para naman makarating sa mga karating isla na sakop ng Santa Cruz, ay dito ka tutungo sa Boyabod Port. Sabi sa mga kwento ay malindik talaga ang pangalan ng isla na nangangahulugang mabundok na lugar. Nang masakop na lang ito ng mga dayuhan, tsaka naging Marinduque ang tawag, mainly because hirap silang bigkasin ang orihinal. Pero sabi sa website ay nagmula daw ito sa Mare Onduque, meaning sea everywhere. Pero parang too good to be true ang kwento. Lalo na't wala akong nahanap na ang Onduque ay nangangahulugang everywhere. Yung mare, oo, singa sa Espanyol. Pero ang Onduque, aduk pag tin-translate. Madaling mahula ang meron ng masaganang komunidad sa isla bago pa ang Spanish occupation. It makes sense kasi, lalo na sa pwesto nitong napapalibutan ng dagat. Tama-tama para maging daanan ng mga barkong galing mainland Asia. At napatunayan na ito nang madiskubre ng isang mangingisda ang lumubog na sinaunang Chinese galleon sa may Gasan noong 1980. Nakuha dito ang libo-libong mga seramika, especially mga porselanang may klaseng na kulay na blue at white. Tinatayang nagmula pa sa 16th o 17th century, o in other words sa Ming Dynasty, ang mga kasangkapan na ito. Kaya naman ang naging tawag sa barangay na ito ng Gasan ay Barangay Pinggan. Another major archaeological discovery sa Marinduque ay noong 1800s ng French explorer na si Antoine Alfred Marche. Sa mga cave systems ng isla na diskubre niya ang mga paso, ginto, kabaong at mga bungo ng tao na depormado. Ang huli ay sanhi ng tradisyon noon ng mga Visayan locals na iniipit ang ulo ng mga sanggol para humaba at mas maging flat dahil ito ang tinuturing nilang standard of beauty. Nadiskubre din ang practice sa mga karatig isla. At actually ay tila worldwide phenomenon ito noong unang panahon dahil ginagawa din ito ng mga sinaunang Africans, Asians at Europeans. Naunang binigay ng mga Kastila sa pamamahala ng Batangas ang Marinduque noong 16th century. Sa sumunod na siglo ay sinama naman ito sa Mindoro
hanggang sa pagwawakas ng Spanish occupation. Naging entablado ng sagupaan ng isla noong Filipino-American War. Ang Batalya de Tierra Roja o ang labanan sa Pulang Lupa ay naganap noong September 30, 1900 sa pagitan ng grupo ni Colonel Maximo Abad at Devereux Shields. Dahil sa karanasan sa sagupaan, mga nakalap na impormasyon at pati sa heograpiya ng isla ay agad-agad nagabi ni na Abad ang mga Amerikano at napasuko si Shields. Dahil napahiya, hindi hinayaan ng mga puti na matalo ganon-ganon lang at sa sumunod na taon ay mapapasuko din nila si Abad. Kakasimula pa lang ng pananakop ng mga Amerikano nang maitatag officially ang probinsya ng Marinduque. Pero hindi pa ito tatagal ng 1 taon dahil ibibigay naman sa gobyerno ng Tayabas, ngayon ay Quezon Province, ang jurisdiction ng isla. Pero manunumbalik din ang provincial status matapos ang World War II. Kahit nahiwalay sa mainland Luzon, ay isinasama pa din ang mga island provinces ng Mimaropa sa rehiyon, specifically sa Southern Tagalog. And for a good reason. Ang mga Marinduqueño at Marinduqueña kasi ay kabilang naman talaga sa Tagalog demographics. At sa katotohanan, dahil sa isolation nito, ay may mga na-preserve na salita at grammar ng Tagalog na wala na sa Manila at sa mga karatig probinsya. Katulad na lang ng dini o andini sa dito o nandito, iri o ari sa ito, at hayai o baisya sa hayaan. Ang ngani naman na bigla na lang naging parte ng ating kolokyal na pananalita nitong nakaraang taon ay ginagamit sa pangkaraniwang usapan sa isla noon pa man. Maging ang verb conjugations ay may kaibahan din ang Marinduque Tagalog. For example, ang salitang ugat na sundan na sa Tagalog natin ay susundan kapag nasa future tense, sa kanila ay asundan. Pagdating naman sa intonation ay nahahati ang isla vertically. Sa western side ay mas kahawig sa tono ng mga Tagalog ng Luzon. Samantalang ang nasa eastern naman ay mas maiahalin tulad sa tono ng Bisaya. Isang unique tradition ng mga Marinduqueño ang tinatawag na putong o tubong. Ito ay seremonyang inihahandog ng mga native para sa mga nabisita sa kanilang isla. Kinakantahan nila ito at binibigyan ng mga regalo gaya ng bulaklak at barya. Bago matapos ang kanta ay pinapatungan pa ang mga bisita ng headdress na gawa sa kawayan o ratan. Ito ang ilan sa mga personalidad na nagmula sa isla. Ang 8th Chief Justice ng Supreme Court na si Ricardo Paras Jr. ay tubong buwak. Taga-kabisera din si Pilar Hidalgo Lim na nagtatag ng Girl Scouts of the Philippines kasama ni Josefa Llanes Escoda at asawa niya ang martir na si Vicente Lim. Ang unang Asian President ng International Federation of Women Lawyers na si Josefina Fodaca Ambrosio. Sa buwak din isinilang ang manunulat na si Paz M. La Torrena at tagagasan naman itong PBB housemate na si Michael Sager. Another unique Marinduqueño tradition ay ang main festival ng lalawigan, ang Moriones Festival. Ito ay ginaganap kasabay ng Semana Santa. Standout ang kapistahan na ito. Paano ba naman mahirap iwasan ng tingin ang mga costume na isinusuot ng mga kalahok, lalo na ang maskarang mukhang mga Kastila, nakadilat ang mata, nakakunot ang noo at balbasarado. Ang suot nilang helmet ay tinatawag na Morion, hence the festival name. Pero ang totoo ay nire-representa nila ang mga sundalong Romano noong panahon ni Hesukristo. Ayon sa kwento sa Biblia, may isang high-ranking officer noon na bulagang isang mata. Ito ang naatasang saksakin at tagiliran ng kapakong Mesaya para siguraduhin na patay na ito. Ang dugong dumanak ay napatakan ng bulag na mata ng sundalo at agad-agad itong gumaling. Ipinakalat nito ang mabuting balita at kaya naman hinanting siya ng iba pang Roman guards. At ang mga naghahanap na sundalong ito na kung tutuusin ay mas minor pa sa mga minor characters ng Biblia ang nire-representa ng Moriones Festival. Oha. Agrikultura, livestock at pangingisda pa din ang nangungunang kinabubuhay ng mga taga Marinduque. Pero nitong 2024 ay isa sila sa mga may highest GDP growth in part dahil sa construction and service industry. At alam mo bang ang probinsya ang tinaguri ang butterfly capital ng bansa? Isang species na endemic sa isla ay itong Charaxis amicus bayani. Makikita sa lalawigan ang napakaraming farms na nagpo-produce ng export quality paru-paros. Dahil sa pagiging isolated at maliit na isla, malapit pa lang itayo ang magiging pinakaunang fast food chain sa buong probinsya. Pero sana kahit ganito ay tangkilikin pa din ang mga local delicacies kapag naisipang bumisita. Dahil napapalibutan ng karagatan ay masikat na ulam dito ang mga seafood dishes. Bukod sa isda ay may mga nahuhuli pang manakla o snapping shrimp at itong kagang o land crab. Ang isa namang sikat na merienda dito ay ang bibingkang lalaki o bibingkang buwak.
Ito ay bibingka na imbis gamitan ng direktang yeast para pampaalsa, ay kinukuha ito sa kanilang local tuba o coconut wine. At kaya bibingkang lalaki ay dahil may itlog daw kasi ito. Ang pinakamahalaga namang halamang ugat sa isla ay ang arrowroot, na mas kilala ng karamihan sa atin bilang uraro. Isa pang tinatawag dito minsan ay ang Tagalized version ng English name, arrowroot. Malamang pamilyar at nakatingin ka na ng meriendang arrowroot cookies, o sa mas kilala nitong pangalan na simply, uraro. Para sa last segment, as usual ay simulan natin sa natural wonders ng Marinduque. Ang highest peak ng isla ay ang Mount Malindig, na nasa southern tip nito at pinaghahatian ng Buena Vista at Torrijos. Ang pangalan ay nanggaling din sa itatawag sa isla at sa probinsya. Isa ito sa mga tinuturing ng FIVOX bilang potentially active volcanoes ng bansa. And let's hope na hanggang potential lang ito. Dahil nga high terrain ay hitik din sa burol ang lalawigan. Tulad na lang nitong La Presa o tagpuan na high hills ng Santa Cruz at itong Hainon Hills sa may Buena Vista na tinatawag ding Chocolate Hills ng Marinduque. Syempre di rin mawawala ang mga talon sa kabundukan, tulad na lang nitong Kawa-Kawa Falls ng Santa Cruz. Ang pinakadinadayong dalampasigan ng isla ay itong Puktoy White Beach sa may Torrijos, pero di rin naman papatalo ang Maniwaya Island. Sa mga man-made wonders, di mawawala ang mga lumang katolikong simbahan tulad nitong St. Joseph Parish Church ng Gasan at itong Conception Parish Church o Boa Cathedral. Sa Cabisera din mabibisita itong museo nila para mas ma-absorb ang cultural heritage ng probinsya. Pero kahit saang parte naman ng isla ay bakas ang kasaysayan dahil sa mga napreserbang bahay na bato sa mga town centers. Ang original na Luzon datum of 1911 ay maaari mo ding mapuntahan sa Mount Mataas ng Mogpog. At dahil nga nasa parehong bayan ang major seaport ng lalawigan, tinayuan nila ito ng malaking rebulto ng Our Lady of Peace and Good Voyage para sa mga papasok at paalis ng isla. Kung sa labanan ng hospitality ay malaki ang tsansang Marinduque ang manaig. Pagdating mo pa lang ay may pagdiriwang na. Araw-araw ay parang piyesta. At hanggang sa pag-alis mo ay kalakip mo ang dasal at gabay sa iyong paglalakbay. Ang lalawigan ay tulad ng isang hardin ng mga bulaklak, bukas para sa kahit sino mang gustong dumapo dito. Now you know Marinduque. Susunod, Masbate.